Sa isang liblib na baryo sa Capiz, nakatira si Nena, 8 buwan ng buntis sa kanilang panganay. Ang asawa niyang si Tonyo ay mangingisda, madalas umaalis bago pa sumikat ang araw at umuwi na lang kapag gabi. Dahil mag-isa siya sa bahay tuwing hating gabi, madalas siyang bantayan ng kanyang biyenan na si Aling Siyon. Noong una, payapa ang mga gabi. Ngunit isang linggo bago magbagong buwan, nagsimula ang kakaiba. Sa kalaliman ng gabi, naririnig ni Nena ang tila tik-tik-tik na tunog mula sa bubong. Minsan, mahina lang, pero habang lumilipas ang oras, lumalakas ito. Para bang papalapit. "Nay, ano yon?" tanong ni Nena habang nanginginig. Hindi sumagot agad si Aling Siyon, pero pita sa mukha niya ang kaba. "Matulog ka na lang. Huwag kang bubukas ng bintana, kahit ano pa ang marinig mo." Sumunod si Nena, pero mahirap matulog kung may tunog na parang mga kuko na pumakaluskos sa yero. Nang mag-umaga, sinabi ni Aling Siyon na baka ibon lang iyon. Pero ramdam ni Nena na hindi iyon pangkaraniwang ibon, may kung anong lamig at bigat sa pakiramdam kapag naroon ang tunog. Kinagabihan, bumalik ang ingay. Mas mabilis ang tik-tik-tik at may kasabay na parang pagpuni ng mababang tinig na hindi niya maintindihan. Nakapikit si Nena pero gising, hawak-hawak ang rosaryo. Bigla, may aninong dumaan sa bintana, mahaba ang katawan, parang tao pero payat na payat, at may mahahabang daliri. Ang mata nito ay kumikislap na parang mata ng pusa sa dilim. Napasigaw si Nena, dahilan para magising si Aling Siyon. Agad nitong kinuha ang bote ng bawang at asin, saka ibinungo sa paligid ng bahay. Ang tunog sa bubong ay biglang nawala, kasabay ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. "Naitiktik ba yon?" halos pabulong na tanong ni Nena. Tumango lang ang matanda. "At babalik yon. Kapag natipuhan ka na, hindi ka titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya." At totoo nga, gabi-gabi, bumabalik ang tiktik. Minsan, mula sa malayo maririnig ang tunog, minsan naman ay parang nasa mismong kisamna ng bahay. Kaya tuwing alas 8 pa lang ng gabi, sinisindihan na nila ang lahat ng ilaw, naglalagay ng bawang sa bawat bintana, at nilalagyan ng buntot pagi ang gilid ng pinto. Dumating ang oras ng panganganak ni Nena. Malakas ang ulan at wala si Tonyo dahil naipit sa dagat. Habang hinihintay ang kumadrona, muling narinig ang tik-tik-tik, mas mabilis at mas malakas. Mula sa kisam, may unti-unting lumilitaw na mahabang dila, dumidikit sa sahig na para bang may hinahanap. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Aling Siyon ang itak at tinagang nila. Isang nakaririnding sigaw ang umalingaw-ngaw sa dilim, kasunod ng pagaspas na parang dambuhalang paniki ang lumipad palayo. Kinabukasan, nakarinig sila ng balita, sa kabilang baryo, may babaeng matagpuan, sugatan ang dila at halos walang malay. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang tiktik na bumabalik-balik sa kanilang bahay. Simula noon, hindi na bumalik ang tunog sa bubong. Pero si Nena, hanggang sa paglaki ng kanyang anak, hindi nakalimutan ang gabing muntik siyang mapaglaruan ng halimaw na gutom sa laman ng kanyang dinadala.